Wait lang. Praise God, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Inayayahan ko pong lahat na tumayo na at sisimulan na po tayo sa ating gawain. Pakibati po muna ang inyong mga katabi, baka hindi nyo pa po sila nakakausap. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Yan. Okay po. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Tayo pong yumuko at humingi ng patnubay mula sa ating Panginoon. O hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin, O Diyos. Dinadakila ka namin. Niluluwalhati ka namin sa umagang ito, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa panibagong buhay, sa panibagong lakas, sa panibagong sigla, O Diyos, na ipinagalog mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil sa oras na ito, mararanasan ka namin, Panginoon. Makakatagpo ka namin sa lugar na ito, Panginoon, Lord God. At ang iyong presensya ay mararanasan ng bawat isa sa amin sa lugar na ito, Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Ibigay mo sa amin, Panginoon. Ibaba mo sa amin ang iyong banal na presensya, Panginoon, Lord God, ang iyong banal na Espiritu sa lugar na ito, Panginoon. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, 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 O Diyos. Oh, hallelujah. Sa umagang ito, Panginoon, Lord God, kayo pong patuloy na sumama sa amin, Panginoon, Lord God, sa aming awitan, nawa ay malugod ka sa aming pagsamba. Ang aming pag-awit, Panginoon, Lord God, ay bumula sa aming mga puso, Panginoon, Lord God. Magmula sa aming pusong masaya, Panginoon, Lord God. May kagalakan, Panginoon, Lord God. May excitement sa aming pagsamba, Panginoon, Lord God. At sa pakikinig ng salita mo, Panginoon, Lord God, sa lugar na ito, kayo pong magbigay sa amin ng talino, Panginoon, Lord God, ng pangunawa upang maintindihan namin ng lubos, Panginoon, Lord God, ng malinaw ang iyong salita, ang nais mo parating sa aming buhay, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, O Diyos. At sa umagang ito, Panginoon, Lord God, dinudulog din namin ang aming mga kapatid na wala pa, Panginoon. Kayo pong patuloy na kumatagpo sa kanila, Panginoon, Lord God. Kausapin mo sila sa oras na ito, Panginoon, Lord God. At ipaalala mo sa kanila, Panginoon, Lord God, ang kahalagahan, Panginoon, Lord God, ng iyong gawain, Panginoon. At sa umagang ito, ikaw lamang po ang maitaas, ikaw lamang ang mapapurihan, ikaw lamang ang madakila, wala nang iba pa, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, O Diyos, sa iyo po ang papurit pagsamba. Tanging pagdakila ay tanging sa iyo lamang. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, bago po tayo mag-awitan, hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang Salmo 180, 21-24. Sinasabi po dito, magpapasalamat ako sa inyo, Panginoon, dahil sinagot niyo ang aking dalangin. Kayo ang nagligtas sa akin. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong pundasyon. Ang Panginoon ang may gawa nito at tunay na kahanga-hanga sa ating paningin. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, kaya tayo magalak at magdiwang. So, this is the day that the Lord has made, and I will rejoice and be glad in it. So, atin po siyang awitan dahil tapat ang ating Panginoon. Hallelujah! Binabago mo araw-araw. Hallelujah! Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago
may pag-asa, Panginoon, Lord God, na makilala ka pa, Panginoon, na mas mapalapit kami sa iyo, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa buhay na ito, Panginoon. O salamat sa kaligtasan, Panginoon. Sa oras nito, Panginoon, napapasiyasan kami na aming buhay, ng aming puso, Panginoon, Lord God. Sinasati mo kami, Panginoon. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Sa harap ng banal mong trono, maraming di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan mo, o aking Jesus. Sa harap ng
you deserve. Go on with all I have is yours, every single breath. I'll give you more than a song, for a song in itself. It's not what you have required.
all about you, Jesus. Lahat ng ito ay patungkol sa iyo, Panginoon, at para sa iyo lamang, Ama. Ibibigay namin ito para sa iyo lamang, O Diyos. Salamat, Panginoon, Lord God. Salamat sa lahat ng mayroon kami. Salamat din sa mga bagay na hindi ko pinahintulutan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Alam natin na hindi kami yung plano, Panginoon, Lord God, kung para sa amin, Panginoon, Lord God. Hindi kami layunin, O Diyos, sa aming buhay. Kaya patuloy kami magtitiwala sa iyo, Panginoon, Lord God. Patuloy namin iaasa at ibibigay sa iyo ang aming buhay, Ama. Salamat, O Diyos. Salamat, salamat. It's all about you, Jesus. It's all about you, Lord. Salamat. Oh, hallelujah, hallelujah. Ang lahat ng ito ay para sa iyo, Ama. Ang lahat ng ginagawa namin ay para sa iyo, O Diyos. Nawal manugod ka sa aming buhay, Panginoon, Lord God. Oh, hallelujah, hallelujah. We bless your name, Ama. Oh, hallelujah. Sinasamba namin. Niluluwan namin sa namin, O Diyos. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Salamat po pagsamba. Lord, praise God. Nakatuwa mga ito. Dahil na tayo kayo. So, siguro napagod kayo para iyaw sa Lord, no? Anyway, so tayo na ako sa giving. So, magsilawang po ito. Sabi po ng Mateo 6:21, sapagkat kung saan naroon ang inyong puso ay kung ang iyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. So, sinabi nito ng Panginoon, dahil doon sa chapter po na ito, ay nakita po niya yung mga hypocrisy ng mga tao at that time. Andun tinuro niya kung paano ang tamang paglilimos, tinuro niya kung paano ang tamang pananalangin, tinuro niya yung tamang pag-ayuno. So, kasi at that time, alam ng Lord, naging practices na lang ito. Sabi, naging kaugalian na lamang nila yung mga bagay na ito. At pinunto niya doon, yung tungkol nga po doon sa pagpapahalaga natin ng mga bagay dito sa lupa. So kasi at that time, marami na nakikita talaga ng mga mayayaman, at mostly, talaga yung mga patungkol niya to, yung mga, that time kasi walang nagre-rebuke eh. Kasi ang Lord lang talagang malakas ang loob talaga, may tapang mag-rebuke. Kasi mismo mga eskriba, pariseo, sacerdote, mismo yung mga religious people na ito, sila mismo yung gumagawa ng mga bagay na yung mga ito, nanirinan siyang nire-rebuke ng Lord. Kasi marami na time talaga na nagpapayaman lang. So, at sabi nga nung salita ng Diyos, di ba? Kayo mga nagpapayang, pero pinababayaan ninyo ang mga mahihirap. So, alam ng Lord yon sa puso ng mga naghahantod na ito, na naging kaugalian na lamang yung mga bagay nito. Kasi binahalagahan nila ang mga bagay dito sa lupa. At wala nagtuturo sa kanila na mas mahalaga ang bagay na nasa langit kaysa mga bagay na dito sa lupa. So, at nakita rin ng Panginoon doon kung paano sila magbigay. Diba? Marami doon talaga mga mayayaman na nagbibigay lang out of yung sobra sa kanila. Diba? Sobra sa kanilang kayamanan. Ibig sabihin, nagkakaloob sila out of ritual, naging kaugalian. Ritual na lang, o sige, makapagkaloob lang sa Panginoon. So, napakaganda ng ehemplo ng Panginoon dito. At yung babaeng balo, naging famous na widow.
Bakit famous? Pinagmalaki siya ng Panginoon. Wala namang iba talagang naging kagaya niya at that time. Diba? Yung babaeng balo lang to. Ibig sabihin talagang binigay niya lahat sa Panginoon dahil mahal niya ang Diyos. So, namumukod tangi siya at that time dahil talagang binigay niya lahat sa Panginoon. At alam ng babaeng ito na walang halaga ang bagay sa lupa. Importante sa kanya, may bigay niya sa Panginoon yung lahat ng kanyang meron siya dahil mahal niya ang Panginoon. Amen po ba? At yun po ang gustong paluwatig sa atin ng Diyos. Na kapag nagkakalog din po tayo out of love, not out of ritual. Di ba? Kasama po yun sa kung tayo talaga ng tapat na lilingkod sa Panginoon at mahal natin ang Panginoon, maging sa giving po, ay makita rin ng Panginoon yung ating sincerity, yung ating pagmamahal sa Panginoon. So, kaya mo yung namin natin kanina, di ba? It's more than a song. I give you more than a song. So, ano yung bibigyan natin? More than a song. Hindi lang po sa ating pag-abot sa Panginoon, hindi maging po sa ating pagbibigay. Pakita rin po natin sa Panginoon yung ating pagmamahal sa Kanya. Amen po. Sige po tayo manalangin. O Diyos, purihin ka, O God, sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga biyaya at pagpapala sa aming Panginoon. Alam po namin na lahat ng aming tinatangkilik, O Diyos, lahat ng meron kami ay galing po sa inyo, Panginoon, O God. At nararapat lamang po na ibalik namin yung mga nararapat para sa iyo. At gagawin namin ito hindi po dahil naging ugali na namin, naging kasanayan na namin, Panginoon, kundi Lord, dahil mahal ka namin at ito ang inuutos mo. Gusto namin sundin, O Diyos, ang iyong kalooban. Gusto namin sundin ang iyong mga inuutos, Panginoon, O God. Kaya, Panginoon, alam mo po, Panginoon, O God, na bawat isa sa amin, Panginoon, O Diyos, ay nakikita mo ang puso ng bawat isa. Nawa, O Diyos, ay maibigay namin yung aming the best, maibigay namin yung talagang nararapat para sa iyo, Panginoon. Hindi lamang po yung talagang sobra sa amin. Nawa, O Diyos, makita mo rin po yung ginawa sa amin, kagaya ginawa po ng babaeng balo na ito na merong sacrificial giving, Panginoon, O God. At nawa nga po, Lord, kayo po, O Diyos, ang luwalhati, Panginoon, sa bagay na ginagawa namin ito, Panginoon, O God. Mapagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Kayo nga po, Lord, ang maitaas sa gagawin namin pagkakadoob ng ito, Panginoon. Ang lahat po ng karangalan, lahat po ng kaluwalhatian, Panginoon, itangin sa ilawang po sa pangalan po ng Jesus. Amen. Kita niyo pa po ba? Praise God! Purihin po ang Panginoon. Palakpan po natin ang Panginoon, Lord. Hi, salamat Panginoon. Salamat sa araw na ito. Salamat sa kabutihan ng Panginoon na tayo babaguhin niya. Ready po ba kayo baguhin ng Panginoon? Amen! Sige po, basahin ko po muna ang ating key verse na sa linggo na ito sa Matthew 16:24. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili at dapat handa siyang humarap kahit sa kamatayan alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Sige po, tayo po ay manalangin. Hingin po natin ang patnubay ng ating Panginoong Diyos. Banal na Espiritu, hallelujah, Lord God. We welcome you here, Lord God. Take your rightful place, Panginoon, sa lugar na ito, Lord God. Alisin niyo po, Panginoon, lahat ng walls na meron ang bawat isa sa kanilang mga puso sa oras na ito, Panginoon. Naririto kami, Ama, upang makaniig ka, upang makita ka, Panginoon, upang mabago, Panginoon. At maraming salamat po sa mga pagkakataon na ito, Lord God, na alam namin, Lord God, na tunay kang nagmamalasakit sa amin.
Salamat, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu na kikilos sa bawat isa, Panginoon, Lord God. At alam ko po na pagkatapos, Lord God, ng marinig namin ang iyong salita, ito po, Panginoon, ay magmamanifest sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at ikaw lamang po ang aming pinupuri, pinasasalamatan sa oras na ito at sa araw na ito, magpakailanman, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay makinig ng salita ng Diyos. So, ngayong linggo po ay ang pangmagat po ng ng ituturo ko ngayon ay Crucify the Flesh. So, medyo serious yung business natin ngayon, mga kapatid. Hindi po ito parang, light lang na message ng Panginoon sa atin. Ito po ay nangangailangan ng action natin. Sabi, Crucify the Flesh. Alam ko po na sa ilang mga linggo na dumaan, na-introduce na po sa atin kung ano po ang role ng Holy Spirit. Ang role ng Holy Spirit sa ating buhay. Now, paano naman natin i-crucify o ipabako ang ating mga laman? So, isa-isahin po natin yan. So, i-explain ko po sa inyo kung ano po yung flesh tinatawag natin sa Biblia. So, ito po yung battle na kinakaharap natin. And I am sure na maraming pagkakataon sa buhay natin na nagtatry tayong magbago. Di po ba? Pero bumabalik lang ulit tayo sa dati nating mga gawi. Marami po nagsasabi sa atin na, okay, sisimulan ko ng gumising ng maaga, mag-exercise. So po dito yun. Kasi ako po ito, mga binabanggit ko. Subukan ko mag-exercise, mag-devotion, magbasa ng Bible, maging maaga sa Sunday service. Sino po maaga dito sa Sunday service? Parang makonti lang po tayo kanina, no? Pero 8 a.m. po ang simula ng Sunday service natin. Yun, nanalo ang snooze button sa atin. 5 minutes pa, Lord. 5 minutes pa. Or maaaring sinasabi mo sa sarili mo na you will stop responding to anger only to find yourself na wala ka na sa mood kasi at tagal gumayak ng asawa mo. Na kanina pa hindi pa naliligo yung anak mo, kanina pa ginising. The struggle is real, mga kapatid. At hindi lang po ito ang issue po dito, hindi lang po yung kawalan ng disiplina natin. Meron pong mas malalim na issue na kailangan nating talakayin dito, kundi ito po yung spiritual war na tinatawag. Ito po yung sinasabi sa Biblia na labanan ng laman at ng espiritu. The battle between the flesh and the spirit. Sabi po sa Galatia 5:17, sapagkat ang dinanasan ng laman ay laban sa nais ng espiritu, at ang nais ng espiritu ay laban sa ninanasan ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang gusto ninyong gawin. So, makita po natin magkaibang bagay talaga itong flesh at spirit. So, kung titingnan natin para siyang black at saka white, hindi siya pwedeng maging gray, hindi siya pwedeng pagsamahin. So, that's the reason, mga kapatid. Alam na natin, the flesh o laman ay parte po ng ating pagkatao na nananais niya ng comfort, nananais niya ng pleasure o yung kaluguran, mga kapatid, immediate gratification o yung sinasabi natin panandali ang kasiyahan. Samantalang yung espiritu naman, mga kapatid, ang siyang tumatawag sa atin na mamuhay sa pagsunod, sa disiplina at sa kabanalan. At si Jesus po, nung siya po ay nandito sa mundo, hindi po niya sinugarcoat kung ano po yung ibig sabihin ng pagsunod sa Kanya. Sapagkat in Matthew 16:24, makikita po natin, sinabi niya dito yung tatlong requirements niya. Matthew 16:24, Then Jesus said to His disciples, Whoever wants to be my disciple, kung sino man ang nais na sumunod sa akin, must deny themselves and take up their cross and follow me. So, sino po yung tinutukoy ng Panginoong Jesus dito? Hindi lang yung mga disipulo niya ng time na yun, kundi tayo na mga tagasunod niya, magpasa hanggang ngayon. So, may tatlo pong requirements sa ating Panginoon. Una, deny yourself. Tanggihan mo ang iyong sarili. Ibig sabihin, ito yung pagsabi ng no o hindi sa ating makasalanang pagnanasa kahit na pamukhang kaakit-akit ito sa atin. Pangalawa, take up your cross. Pasanin natin ang ating mga krus. Ibig sabihin po nito, yakapin natin yung pang-araw-araw na sakripisyo na kaakibat ng ating pagsunod sa ating Panginoon. At pangatlo po, yung pagsunod sa Kanya. Follow Him.
This means choosing obedience over convenience. Pagsunod po sa Panginoon kaysa sa kaginhawaan na mararamdaman natin kahit na po ito mahirap. So ano po yung tatlo na yon? Recall natin, deny yourself, take up your cross, follow Him. Yan po ang ating mararanasan sa ating buhay Kristiyano. So following Jesus, mga kapatid, it's not easy. Sabihin ko na po sa inyo, following Jesus is not easy, but it is always worth it. Si Jesus po, hindi po siya nangako sa atin na ang pagsunod natin sa Kanya ay magiging madali. Sa katunayan po, clear na sinasabi ng ating Panginoon sa atin na ito ay mahirap, magiging mahirap. The world tells us, mga kapatid, na follow your hearts. Sundin mo yung puso mo, nilalaman ng puso mo. But Jesus tells us, ang sabi niya, deny yourself. Itanggi mo ang sarili mo. Culture says, kultura natin ngayon, do whatever makes you happy. Gawin mo kung ano yung makakapagpasaya sa'yo. Ba, parang tama naman. But Jesus says, take up your cross. Sabi ng society sa atin, live for yourself. Mabuhay ka lang para sa sarili mo. Para sa sarili mo lang. Mabuhay ka sa paraan na kung paano mo gusto. But Jesus says, follow me. Sundin mo siya. Isipin po natin, no, kailan po yung huling time kaya sa buhay natin? Mag-reflect muna tayo ngayon. Kailan yung huling time sa buhay natin na kailangan natin isuko yung isang bagay na gustong-gusto natin because alam natin hindi malulugod ang Panginoong Diyos? Or when was the last time na nasaktan tayo sa inuhulog natin sa offering box? Pwede kanina. Mabuti yun. Nasaktan tayo. Ibig sabihin may sacrifice. Meron talagang kirot, may sakit. Ibig sabihin may halaga sa atin. Maaaring it was also the toxic relationship na kailangan natin give up sa ating mga buhay. Maaaring kung ito po yung isang opportunity na maganda sa panlabas, pero makukompromiso naman yung integridad natin. Sa mga may trabaho dito, pwedeng makompromiso din yung relasyon natin sa Panginoon, yung oras natin sa Panginoon. Maaari naman po yung mga temptation temptation natin sa buhay na tinatamad tayong i-pursue yung presensya ng Panginoon. Maraming bagay po, mga kapatid. At ang tanggihan ang sarili ay masakit. It is always painful. Ang pagsasakripisyo ay hindi komportable. Denying ourselves is painful, sacrifice is uncomfortable, but the question is, ang tanong ko po sa inyo ngayong linggo, is Jesus worth it? Worth it ba na sundin ng Panginoon? Amen. Laging worth it na sundin ng Panginoon. Alam ko kaya nandito kayo dahil alam mong worth it. Worth ang pagsunod natin sa Panginoon kahit na may kaakibat ito ng mga sakripisyo sa ating buhay. At totoo po mga kapatid, hindi natin pwedeng i-claim o sabihin tayo ay mga tagasunod ng Panginoon kung ang ating laman pa rin ang sinusunod natin ng ating sariling kagustuhan. Maraming tao gusto pong tanggapin si Jesus bilang kanilang tagapagligtas, pero ayaw nila siyang tanggapin bilang kanilang Panginoon. Ayaw siyang kilalanin bilang Panginoon ng kanilang buhay. Gusto natin ng mga pagpapala ng Panginoon. We want blessings from the Lord. Pero ayaw natin yung cost ng pagsunod sa Panginoon. Yung cost ng discipleship. Alam ko pong trinay natin madalas sa ating mga sarili magbago, maging mga Kristiyano. Pero madaming pagkakataon po nasa-stuck tayo sa same na struggle. Tama po? Nasa-same tayo, parang paulit-ulit bumabalik lang tayo doon. Ang problema po, hindi po kasi sapat na gusto lang natin na magbago. Hindi po tayo maaayos ng mga inspirational messages or mga pinapanood natin sa YouTube, sa Facebook, mga librong binabasa natin, mga self-help books, mga New Year's resolutions natin, yung cycle, hindi mabibreak yung cycle ng mga bagay sa ating mga sarili. Yun yung issue mga kapatid. The only way na mababasag yun, the only way na ma-overcome natin yung flesh na yun is through the power of the Holy Spirit. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Dahil kung wala banal na Espiritu, uulit ka lang ng uulit. Babalik ka lang sa square one. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, mga kapatid. Kaya ngayong araw po, we are going to dive deep into this battle. At handa na po ba kayong makipaglaban sa inyong mga sarili? Kung lalaban mo yung sarili mo, parang ewan. Pero, yun yung
gustong mangyari ng Panginoon, yung labanan natin yung dati nating pagkatao. Ready na po ba kayo? Ready na. So, una, alamin po natin paano marirecognize na yung sinful patterns, yung makasalanan natin gawin. Dahil hindi natin malalabanan, mga kapatid, yung isang bagay na hindi tayo aware sa ating mga sarili. Kung hindi mo yan alam sa iyong sarili, hindi mo yan ma-overcome. Pangalawa, malalaman natin how to crucify the flesh. Ipako ang ating mga laman. Dahil kung nais po natin na tayo po ay magbago, ito po ay magre-require ng pagkamatay ng ating mga sarili. At sa ating mga sarili. At panghuli po, matututunan nating lumakad sa banal na espiritu. To walk in the Spirit. So, alam ko po na ready na po tayong lahat sa transformation ng Panginoon. Palagay ko po after natin mag-pick up tong message ng Panginoon, uwi tayong may nagbago sa atin. Amen. Amen. So, una po sa lahat, kailangan natin ma-determine what is flesh. Ano ang laman? Sa Biblia po, pag pinag-uusapan po yung laman, hindi lang po ito nagre-refer sa physical body natin. Sa nakikita natin na laman ngayon, physical body, it refers to something deeper o mas malalim. Ito po yung sinful nature o yung makasalanan nating kalikasan. Ang laman po ay bahagi natin na likas na laban sa Diyos. So, hindi mo siya mapapagsama ha. Yung, sabi ko po kanina, hindi po siya pwedeng maging gray area ng buhay natin. Para lang siyang black and white. Hindi mo sila mapagsasama ng Diyos at ang laman. Ang laman po, ito po ay makasarili. Ayon po sa description sa Bible, ito po ay makasarili, selfish, walang pasensya, impatient, mapaghimagsik, rebellious. Hindi nito kailangang turuan na magkasala. Hindi kailangan ng laman natin na turuan or i-train para magkasala, nagkakasala itong pusa. Sapagkat natural ito sa kanya. Isipin natin yung isang bata, mga kapatid. Walang nagtuturo sa isang musmos kung paano maging makasarili. Hindi mo kailangan bigyan ng leksyon o hindi mo kailangan bigyan ng leksyon ng isang bata kung paano niya sabihin, akin to, huwag mo kuhanin to. O pwede din naman na ituro natin. Pero nasa instinct kasi ng isang bata na kung ano yung sa kanya. At ganoon po yung nature ng isang tao. O magtampo siya at magwala kapag hindi nakuha isang gusto. So, tinuruan niyo po ba yung anak niyo na mag-tantrums? Di po ba hindi? So, natural na sa kanya nagwawala-wala siya doon. So, yun. Nasa kanya na mismo yung ugali na yun. Instinct. Iyan ang kalikasan, mga kapatid ng laman. At ganoon din tayo. Ang ating makasalanang kalikasan ay hindi kailangan sanayin at natural po itong lumalabas kahit na anong tagong natin sa ating sarili. At ito po yung describe ni Pablo sa Galatia 5:19-21. Ang mga taong sumusunod sa minanasan ng laman ay makikilala sa gawa nila. So, check po natin ha. Sexual na immoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan at iba pang kasamaan. Binababalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon. Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. So, nandito yung work ng flesh, ng laman. Ito po yung gawa ng laman. Ilan po kaya yung na-check natin, no? Notice, tingnan po natin paano iba't iba yung pagkakasala. Ang daing variety, no? At iba-iba sa may mga sexual, may relasyon sa ating kapwa, may iba kataasan, may iba sa makasarili nating hangarin o makasarili nating ambisyon. Ngunit lahat po yan may isa silang pagkakatulad. Pagkakatulad lang, yan po ay natural desire ng isang taong walang pagkakilala sa Panginoon. At lahat po ng ito ay patungo sa kapahamakan. So, number 1, the flesh is always against God, mga kapatid. Lagi siyang laban sa Panginoon. Sabi po sa Roma 8:7, kalaban ng Diyos ang sino mang sumusunod sa nais ng makasalanan niyang pagkatao dahil ayaw niyang sumunod sa kautusan ng Diyos at talagang hindi niya magagawang sumunod.
Ang laman po, hindi lang siya basta-basta na parang medyo makasalanan lang. Kasi madalas binibigyan natin ng credit kapag nakakagawa tayo ng kasalanan. Lagi inaaway natin si Satanas, di ba? Nasabi natin, gawa yan ng demonyo. Pero ang totoo, minsan ikaw talaga yun. Ikaw kailangan i-rebuke. Ikaw yung kailangan mag-break. Ito po yung laman natin, yun yung lubos na sumasalungat sa Diyos. Hindi lang nito binabaliwala yung kanyang mga utos, kundi aktibo siyang lumalaban, naghihimagsik sa ating Panginoon. So napansin po ba natin na apakahirap, minsan ang hirap talaga magbasa ng Bible, no? Manalangin, sumamba sa Diyos. Pero kailangan pang pilitin yung sarili mo na, gawin natin to, ito yung tamang gawin. Pero ang pag-scroll sa social media, ang panonood ng mga palabas, ang pakikisali sa mga chismis, parang ang dali-dali, no? Ang dali-dali gawin talaga. Yan yung laman na actively na kumikilos. Likas itong lumalaban sa lahat ng espiritual na bagay dahil ayaw nun magpasakop sa Diyos. Pangalawa, ang ating laman, the flesh, seeks instant gratification. Ano po ibig sabihin kanina instant gratification? Yung panandalian, yung ura-uradang kasiyahan na mararamdaman natin. Yun yung gusto ng laman. The flesh wants pleasure ngayon, now, without waiting, without discipline, without considering kung ano yung mga consequences kapag ginawa natin yung isang bagay na ito. Halimbawa na lang, sexual sins. Maraming nahuhulog sa tukso ng sexual na kasalanan dahil naghahanap sila ng intimacy at kasiyahan sa labas ng disenyo ng Panginoon. Sa halip na maghintay hanggang sa kasal, pinipili nilang sundin kung ano yung gusto ng laman nila sa kasalukuyang sandali o kung ano yung tanggap ng lipunan ngayon. Di ba tanggap na po ito ng lipunan ngayon? Living in, and that is the flesh. Galit at paghihiganti. Example, gusto ng laman makuha agad yung hustisya eh. Gusto niya agad justice kasi siya nasaktan siya eh. Pag may nakasakit sa atin, unang reaksyon natin, kailangan gantihan ko to, kailangan maramdaman niya kung ano yung sakit na naramdaman ko. Ganun to madalas eh, di ba? Ganun po yung reaksyon natin. Kaysa magtiwala tayo sa perfect timing ni Lord. Ito po yung dahilan kung bakit sobrang hirap magkaroon ng pagpipigil sa sarili. Dahil hindi naman iniisip ng laman ang pangmatagalang epekto, mga kapatid. Ang tanging mahalaga lang rito kung ano yung mararamdaman niya the moment na ginusto niya yung isang bagay. Yung ginhawa niya sa kasulukuyan. And pangatlo, the flesh is never satisfied. Sabi po sa Salmo 27:20, ang kapahamakan at kamatayan ay walang kasiyahan, gayon din ang hangarin ng tao. Kung paano ang tao wala siyang kakontentuhan, yun yung laman. Sin is like a fire. The more you feed it, the more na pinapakain mo to, the bigger it gets. So, napapansin po ba natin, pag kumain tayo ng madami ngayon, mamaya parang gutom ka pa. Parang kapag mas madami kang kinain ngayon, napapansin ko po sa sarili ko eh. Pag madami kang kinain ngayon, mamaya, kailangan ko rin madaming kainin, ganon. So, parang ganon lang din. Sin is like a fire. The more you feed it, the bigger it gets. The more nagugustuhin niya, habang ginagawa mo, mas lalo mong gugustuhin. Think about addiction, mga kapatid. Walang sino man nagsimula, addict na agad. Diba? Wala naman nagsimula, addict na siya agad eh. Nagsimula yun sa simpleng isang kompromiso natin sa ating mga sarili. Sa kanilang mga sarili. Isang baso na lang. Isang baso lang eh. Isang video na lang. Isang kasulingan lang naman. White lies lang naman yun. Isang kupit na lang. Hindi naman pag nanahon kasi maliit lang eh. Kupit lang. But before you know it, sin has already taken over in your life. Bago mo napansin, talikan na doon sa kasalanan na yun. At yung panganib po ng laman ay hindi ito nakukontento kasi. Hindi siya nakukontento sa isa lang. Gusto niya dumalawa, gusto niya madaming beses. Lagi itong naghahanap ng higit pa. Kapag binigyan mo siya ng isang inch, isang pulgada, gusto niya isang milya. Kaya hindi natin maaaring subukang kontrolin, mga kapatid, o i-manage yung laman natin. Hindi sinasabi ng Biblia na pamahalaan natin ang ating laman. Ang sinasabi ng Biblia, ipako natin ito sa krus.
Patayin natin. Kill the flesh, mga kapatid. Crucify. Kung hindi natin nauunawaan ang kalikasan ng ating laman, patuloy po tayong mahuhulog ng paulit-ulit sa cycle ng mga buhay na gusto nating makawala. Ang laman po, hindi po siya kusang nagbabago. Kailangan po nitong mamatay para mag-take over po ang banal na espiritu sa ating mga buhay. Kaya naman po, mabuti po ang Panginoon. Nung pinadala niya ang ating Panginoong Jesus, namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Hindi lang niya namatay siya upang ipakita sa atin kung paano mamatay sa kasalanan. Hindi lang siya basta namatay sa ating mga kasalanan, kung paano mamatay sa kasalanan. Ang kanya pong pagpapako sa krus, hindi lang po yung tungkol sa salvation. It's also about transformation. Yung pagbabago natin. Hindi lang niya inalis ang parusa ng kasalanan, kundi ipinakita niya rin sa atin kung paano makakalaya tayo mula sa kapangyarihan ng kasalanan sa atin. At sabi po sa Galatians 5:24, ipinako na ng mga na kay Kristo ang pagnanasa at masasamang hangarin ng kanilang laman doon sa krus. Amen po ba? Pinako nyo na po ba ang inyong mga pagnanasa at masamang hangarin? Hirap maka-amen, no? Kasi araw-araw kasi talaga battle yan. Hindi lang isang beses. Mamaya po, dadaanan natin. So if you truly decided to follow Christ, you also decided to sacrifice all these things. It means total surrender. Total surrender. Jesus surrendered His will to the Father. Ano po yung prayer ng ating Panginoong Jesus sa Hardin ng Getsemani? Not my will, Lord, but yours be done. Hindi ang kalooban ko ang masunod, Panginoon, kundi ang kalooban mo. Ibig sabihin, kahit iba po yung nararamdaman ng ating damdamin, iba yung gusto niya, pipiliin natin ang mag-submit sa Panginoon. Halimbawa, maaaring gusto mong magtanim ng sama ng loob dahil nakasakit ka ng iba, pero tinatawag tayo ng Panginoon para magpatawad. Maaaring hinihila tayo ng emosyon natin, pero ang salita ng Panginoon nating Diyos ay tinatawag tayo sa purity, sa kalinisan. Surrender to His will, mga kapatid. Kailangan nating magpasakop sa naisin ng Panginoon sa atin. And number 2, it means suffering. It means suffering. Crucifixion was not just painful, mga kapatid. Yung pagpapako ng sarili natin, pagpapako ng ating Panginoong Jesus noon, hindi lang siya painful. Ito yung pinaka-brutal form ng execution, ng pagpatay. Brutal. Ibig sabihin, killing the flesh is not comfortable. It will always hurt. Makakaramdam ka talaga ng sakit. And in 1 Peter 4:1, dahil naghirap si Kristo sa katawang tao niya, dapat handa ka rin maghirap. Handa rin kayong maghirap sapagkat hindi na gumagawa ng kasalanan ang taong nagtitiis sa hirap. If life is too comfortable for you, baka mamaya hindi na tayo nagsasacrifice. Baka mamaya hindi na ang Panginoong Diyos ang may control ng ating mga buhay, ng espiritu natin. Baka nagta-take over na ang laman natin. Ibig sabihin po nito, means suffering, handa tayong magtiis ng hirap para sa holiness o sa kabanalan. Halimbawa, mga kapatid, ang pagpili ng katwiran habang iba namumuhay sila sa compromise, sa pagkokompromiso, maaaring maging malungkot yon. Maaaring ang pagtakis sa chismis habang kaibigan mo, mahilig sila doon. Yun yung yun yung bonding ninyo. Maaaring it feels na hindi ka na updated. Parang naiiwan ka na, ganyan. Ang paglayo sa makasalanang relasyon ay maaaring maging masakit, pero kinakailangan yun para makamove forward ka. Ang paghihirap ay bahagi po ng proseso ng pagkamatay natin sa ating mga kasalanan. And it means also slow death. Slow death. Ang hirap na, no? Parang minsan isip mo, sana ngayon na lang. Ngayon ko na maramdaman yung hirap, hindi na bukas. Ngayon na lang. Pero, ang pagsuko po, ang pag-crucify ng ating mga sarili, it means dahan-dahan.
slow death. When someone was crucified, ang Panginoong Jesus, hindi naman siya namatay agad eh. It was a slow, agonizing process. Sobrang hirap, sobrang sakit. Our flesh doesn't die, mga kapatid, in one day. Na ngayon, nagsisi ka, okay, tomorrow bago ka ng tao. Hindi yun ganon. Naisip ko po, no, since si Jesus, all-knowing siya, nung nandito siya sa mundo, araw-araw siguro, syempre alam niya eh, dadating yung time na i-crucify siya ng mga tao, dadating yung araw na ipapapako siya sa krus. Kahit hindi pa yun yung araw, para siyang kinocrucify eh. Kasi araw-araw niya, alam niya eh, na mangyayari yung bagay na yon. Araw-araw kailangan niyang isuko yung damdamin niya sa Panginoon, yung nararamdaman niya kapalit ng pagmamahal niya sa atin. Gaanon kabuti ang Panginoon. And sabi sa 1 Corinthians 15:31, sabi ni Pablo, I die daily. Ibig sabihin nito, ang pagpapako sa laman ay araw-araw na labanan. Araw-araw. Hindi po yan parang akala natin perfect na kapag ngayon humingi ka ng tawad, susunod na araw, okay ka na, susunod hindi. Pwedeng may mga araw na ngayon, magawa mo, susunod na araw, hindi mo na naman magawa. Pero araw-araw po yung labanan. Araw-araw kailangan nating piliing, patayin ang makasarili nating pagnanasa. Hindi po ito tungkol sa isang beses lang na pagtanggi natin sa mga kasalanan. Ito po yung tungkol po sa paulit-ulit o patuloy natin na pagtakwil sa laman hanggang hindi na po nang kaya tayong kontrolin. Until wala na siyang power over us. It's about constantly na i-deny natin ang ating flesh. Araw-araw na pagsuko sa Panginoon. Akala mo lang minsan na pagtagumpayan mo na yan eh. Pero alam mo, araw-araw yung katabi mo, sinusuko pa rin yan sa Panginoon. Iniiyak pa rin yan sa Panginoon. Killing the flesh is a process. Sometimes short, sometimes long, very long. But the more we do it, the weaker the flesh becomes. And the powerful the spirit becomes naman. Kapag gusto po natin gumante, pero pinipili mong magpatawad, pinapako mo ang laman. Pag natutokso kang magnasa, pero tumatalikod ka rito, pinapako mo ang laman. Kapag tinatamad kang manalangin, pero pinipilit mong disiplinahin ang iyong sarili, pinapako mo ang laman. Kapag gusto mong makihalubilo sa mga taong hindi nakabubuti sa'yo, pero gusto mo, pero umaalis ka doon sa umpukan na yun, pinapako mo ang iyong laman. Starve your flesh until you no longer desire it. Hanggang wala na yung power sa atin. And it's funny to think na mga kapatid na I've received this message in the middle ng pagpa-fasting ko. Kung kailan gutom na ako at gusto ko ng kumain, yan, tumikim ng pagkain, ang message ni Lord, starve your flesh until you no longer desire it. Ayan. So kaya it's also good mga kapatid na from time to time, we go on a fast. Mag-ayuno po tayo. Because most of the sin na hindi tayo makawala, paulit-ulit tayong bumabalik, needs starving. Kailangan natin gutumin. Kailangan mong gutumin. Ang galit, unti-unti yung nawawala kapag hindi mo yan pinapakain. Ang pagnanasa, namamatay kapag hindi mo hinahayaan yan na paulit-ulit na tumatakbo sa isipan mo. Sa simula, mahirap mga kapatid, totoo yan. Pero habang patuloy mong nilalabanan ng tukso, mas lalong nagiging madali labanan ito. The cross is heavy, but it is worth it. Tagal na po ba akong sasalita? Ayun, it is worth it. Medyo parang hindi na po kayo nakangiti. Namatay na po kayo yung laman natin. Yan, medyo serious po talaga kasi ang word ni Lord ngayon. Sabi po dito, the cross is heavy, but it is always worth it. Romans 8:13, sapagkat mamamatay kayo kapag namuhay kayo ayon sa inyong makasalanang pagkatao. Pero mabubuhay kayo kung susupilin ninyo ang inyong makasalanang pagkatao sa pamamagitan ng banal na espiritu. So yun lang ang tanging daan, banal na espiritu. And sometimes, fighting the flesh means crying just to kill it. Kailangan mo talagang
kailangan ka talagang may pagtangis talaga na mangyayari eh. Kailangan may crying talaga na mangyayari eh. Sometimes obedience will feel some days obedience will feel painful, some days you will struggle, mahirapan ka, but every time you choose God over your flesh, you are winning the battle. Amen. So ano pong key? Ulit, walking in the Spirit, because the Spirit will transform our hearts, will change our desires. Sabi po sa Galatians 5:22-23, ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, pananampalataya, kaamuan, pagpipigil sa sarili, walang kautusan laban sa mga bagay na ito. So alam naman po natin, ito yung mga fruit ng Holy Spirit sa ating buhay. The flesh produces sin, but the Holy Spirit produces fruits. Habang lumalakad tayo sa Espiritu, nagbabago yung desire natin, nagbabago yung kagustuhan natin. Sa halip na puot, nararamdaman natin, natututo na tayong magmahal. Sa halip na pag-aalala, nararanasan na natin yung kapayapaan. Sa halip na galit na nararamdaman natin, nagsisimula na tayo makapagpigil sa ating mga sarili. The more na we walk in the Spirit, mga kapatid, the more na we became like Jesus. Ayun naman ang gusto ng Panginoon eh. Na araw-araw sa paglakad natin, maging kamukha natin siya. And when you look back, kapag tumingin ka sa likod mo, makikita mo, ay, hindi na ako yan. Ang layo-layo na yan sa akin. Hindi na ako yung dating ako. Born again ka na. Bago ka ng tao. Sabi nga po sa Juan 3:5-7, yung pag-uusap nila ni Nicodemus, ni Jesus Nicodemus, sabi dito, sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay ipinanganak ng tubig at ng Espiritu ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga. Ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Huwag kang magtaka sa aking sinasabi sa iyo. Kinakailangan ng kayo'y ipinanganak na muli. So, kailangan natin talagang ma-born again, mamatay yung ating flesh. So, paano tayo makakalakad in the Spirit, mga kapatid? May mga basic lang, daily prayer and worship natin sa Lord. The more that we spend time talking to God, the more our spirit becomes stronger. Na-read and meditate, magbasa, magnilay-nilay ng salita ng Panginoon. Yung book po yung Bible po, yung Bible hindi lang siya book na kailangan nating basahin, ma-inspire tayo. Weapon mo yan. Ibig sabihin, yun yung tagal mo weapon, basta weapon. Ano yung weapon? Parang kalasag. Sandata. Ayun, sandata natin yan. Against the temptation na pinagdadaanan natin. Because kung wala kang word sa heart mo, magiging defenseless ka. Parang pupunta ka sa laban na wala kang sandata. Yun, sandata. Against the enemy's attacks. Yun. Sin will keep you from the Bible, but the Bible will keep you from sin. Yan. Ilalayo ka niya sa pagkakasala. Pangatlo, surround yourself with godly people. So, self-explanatory naman to sapagkat wala kang makukuhang value sa mga tao kung sasamahan mo lang palagi yung mga tao na alam mo namang hindi makakabuti sa'yo. Choose relationship that push you closer to Christ, not further away from Him. Hindi palayo sa Kanya. Pang-apat, develop the fruits of the Spirit. Sinabi naman po yan, di ba? If someone insults you, you respond with kindness. Pag binato ka lang ng bato, ay babatuhin mo ng tinapay. Gardenia. That's walking in the Spirit. If you feel anxious or naguguluhan ka, choose to trust God's peace. That's walking in the Spirit, mga kapatid. If you are tempted, but ina-exercise mo yung self-control, yung pagpipigil sa sarili, that's walking in the Spirit also. And walking in the Spirit, mga kapatid, hindi lang yan about sa pag-avoid natin sa mga bagay sa mga maling bagay. Ito po, mahilig po tayo. Ang pagsunod po sa Panginoon, hindi lang pag-avoid sa mga bagay na mali.
Ito po yung paggawa sa mga bagay na tama. It's about doing the right things. And of course, lastly, may reward ang pag-deny sa ating flesh. Because victory is possible. Posible po ang katagumpayan. Many people, mga tao sa paligid, they believe, ang hirap naman talaga na maging born again, maging Christian, ang hirap naman talaga sumunod sa Panginoon. Kaya yan talaga? It's too difficult, napakahirap, mag-resist ng temptation, parang imposible talaga yan. But the Bible gives us real example. May mga example ang Bible kung paano i-overcome natin yung ating flesh at makalakad tayo sa katagumpayan. Hindi, God never commands us, mga kapatid. Di tayo sinabihan ng Panginoon ng isang bagay, pinapagawa sa atin ng Panginoon ng isang bagay na hindi tayo magiging posible na maging victorious doon. Without giving us the grace na mapagtagumpayan yun. If He calls us na i-deny natin ang ating mga sarili, ang flesh natin, ibig sabihin, posible. Posible ang bagay na yun. 1 Corinthians 5:13, walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin na ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating mga kaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan nyo ito. So, hindi ka no choice. Laging may choice, mga kapatid. Kasi sabi ng Panginoon, hindi ko naman ibibigay yan sa'yo kung hindi mo kaya. Laging kakayanin yan. No matter how strong the temptation feels, mga kapatid, God always provides yung way out, yung exit na door. Para kung kailangan lamang po natin ay piliin natin yung bagay na yun. Like Joseph, mga kapatid. Ito, mga practical lang na, examples sa Bible. Si Joseph ran into temptation. Joseph, meron siyang every opportunity na gawin niya yung pagkakasala, pero pinili niyang tumakbo papalayo doon. Hindi siya nagstay, hindi siya nakipagdebate doon sa temptasyon na nasa harapan niya. Hindi niya trinay na i-resist yung flesh niya. Nung time na yon, he fled. Ibig sabihin, umalis siya doon sa lugar kung nasaan yung temptasyon. Kasi hindi yung temptasyon yung lalayo sa atin. Tayo yung kailangan lumayo doon. Sometimes, the best way para ma-overcome natin yung sin is not to fight it. It's running from it. Kailangan natin tumakbo. And next, si Pablo, kinocrucify daw niya ang kanyang sarili, flesh, daily, para matapos niya yung takbuhin. At ganun nga po yung nangyari, natapos niya yung takbuhin niya ng maayos. Because it's not how you start, mga kapatid. Sa una kasi, pag nag-start ka, pag ganto-ganto, parang mala-mala ka pa lang eh. Parang hirapan ka pa eh. Pero, ang nagmamatter sa Panginoon, how you finish the race. Yun yung nagmamatter sa Panginoon. At pangatlo po, Jesus denied the flesh completely and it is now glorified. So, siya po yung ating sinasamba ngayon. Siya po yung nakaupo sa trono ng Panginoon sa kaitaas-taasan. Kasi po ang Panginoong Diyos, katulad nating mga tao, nung nandito siya, fully God, fully human siya. Na-feel pa rin po niya yung temptation katulad natin. Nagutom siya, he was hungry, but nirefuse niya na i-turn yung stone sa tinapay. He was mocked, pero hindi siya gumante. He was crucified, ipinako siya, pero anong sinabi niya nung nandun na siya sa krus? Father, forgive them, kasi hindi nila alam ang ginagawa nila. Ganon yung pagmamahal sa atin ng Panginoon. Nag-sacrifice siya dahil sa pagmamahal niya sa atin. And obedience, ang pagsunod, mga kapatid, sobrang
hirap niyan may feel costly sa atin, pero laging may greater reward ang Panginoon. Nakikita ka ng Panginoon, nakikita ng Panginoon ang lahat. Everyday na ginagawa natin, ng mga sinasakripisyo natin, mga pag-iyak natin, pagluha natin sa Panginoon, lahat iyon ay pinapahalagahan ng Panginoon. Di ba binubote pa nga niya ang ating mga luha? Nakikita yun ng Panginoon, and everyday mga kapatid, it's always a choice na piliin natin na lumakad kasama ang Espiritu ng Panginoon. So, ano po, ang tanong po natin, will you feed your flesh or will you feed the Spirit? Kasi ang flesh po, ang dulo niya ay kapahamakan, pero ang Spirit po, ang dulo po niya ay buhay na walang hanggan. At sabi po sa Galatia 6:8, last verse na po, kung ang ninanasa ng laman ng sinusunod ng isang tao, kamatayan ang aanihin niya. Pero kung banal na Espiritu ang sinusunod ng isang tao, matatanggap niya mula sa Espiritu ang buhay na walang hanggan. So, iwan ko po sa inyo yung quote na to, kung ano man po yung choice, the choice you make today, ano man yung choice mo ngayong araw na to, will determine the kind of life na magkakaroon ka bukas sa mga susunod pang panahon. So, pagdesisyonan po nating mabuti, sino pong paghahaliin natin sa ating buhay, sino ang papayagan nating mag-lead sa ating buhay. Hindi po tayo pwedeng nasa gitna, hindi po pwedeng sumusunod tayo sa tao, sumusunod tayo sa laman, sumusunod tayo sa Panginoon. Isa lang. Kailangan isa lang ating ang maghari sa ating mga buhay. Kaya nga po mga kapatid, sana po i-reflect po natin to araw-araw. Kasi sabi ko nga po, hindi po ito ngayon lang na i-deny natin ang flesh natin. Araw-araw may battle. Kaya naman po sa mga tao na nakakasama natin, nakakasalamuhan, nakikita natin sa bawat araw, maging mapagpasensya po tayo sa kanila dahil hindi natin alam kung ano yung battle na meron sila. Hindi natin alam yung pinagdadaan nila, struggle nila, iyak nila sa Panginoon. Kaya piliin po natin na magmahal, na maging kind sa mga tao na ito. Kung paanong naging mabuti at kind din sa atin ang ating Panginoong Diyos. Sige po, tayo po ay tumayo at tayo po ay umawit sa Panginoon. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm so grateful for the things I've been through, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, when it's all about you. It's all about you, Jesus.
nagpupuri sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na nakakita, Panginoon, ng lahat ng aming pagpapagal, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil patuloy na sinasamahan mo kami, Lord God, sa daan, Lord God, namin, Lord God, sa mundong ito, Lord God. Ama, hindi mo kami hinahayaan, Panginoon, na tuluyan na madapa, Lord God, kundi itinatayo mo kami, Panginoon. At Lord God, alam ko po na ikaw po, Panginoon, ang nais mo nang makita sa amin, nagpupursige kami, Panginoon. Ninanais namin na maalay, Panginoon, sa kagustuhan mo, Lord God. At Ama, nakatingin ka sa aming mga puso, Lord God, na ninanais namin, Lord God, na itakwil, Panginoon, patayin, Lord God, yung makasarili namin, Lord God, na kalikasan, Panginoon. At nais mo namin palitan niyo ng bago. Nais po namin, Lord God, ang banal na Espiritu mo, Lord God, na sumama sa amin, kumontrol ng aming mga buhay. At alam po namin, Lord God, na kahit hindi po ito madali, Lord God, ito po ay posible, Lord God. Dahil ikaw po, Lord God, ang kasama namin, walang imposibleng bagay, Lord God, sa mundong ito. Salamat, Panginoon, sa pagpapalakas mo sa bawat isa. At kung may mga kapatid ako rito, Panginoon, na nais pa po nilang isuko, Lord God, ang kanilang buhay, Panginoon, ang mga dinadanas nila, Lord God, mga struggles at problema po nila sa oras na ito, Panginoon. Help them, Lord God. Katagpuin niyo po sila, Lord God. At Ama, alam ko po, Panginoon, na tutulungan mo po sila, Lord God, na mawala ngayon ng power over them, Lord God. Mapalitan na po ng power ng Holy Spirit sa kanilang mga buhay, Lord God. Continue, Lord God, to manifest in our lives. Continue na magkaroon kami ng fruits, Panginoon, ng banal mong Espiritu, Panginoon. Patuloy, Lord God, na malugod ka, Panginoon, sa amin. Salamat po sa inyong pong pagmamahal, Lord God, sa amin. Sa inyong pong pagpapaalala, Panginoon. Salamat po sa inyong pong pagpapalo, Panginoon, sa amin. Salamat sa magmamalasakit, Panginoon. Salamat po. Sa iyo po namin binabalik, Ama, ang papuri, ang pasasalamat at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. Praise God. Announcement po. Unahin ko na yung announcement. Mamaya, mayroon tayong eating fellowship, mga kalalakihan. At tayo po ay gagawin po ito sa saan? Teodoricos. So mga 11, naka-reserve po naka-reserve po tayong monitor ng 11 a.m. So mga taga-Mangga ay sana may mga sasakyan na makasama yung ibang at po si Brother Jonathan ngayon para po siya po ang magkasikaso sa mga kalalakihan doon. At so 11 a.m. Teodorico. So mga kababaihan, meron din. Kung mas class yun sa inyo sa Batas at Champas? Champas? Champas, SM. Oh, phone. So, paano ba mangyayari? So, may sasakyan naman, gaya nila Sister Nenet,
Yung pwede kayo makikisakay sa kanya. 10, kasya doon, sister? 10. So, yan. Pwede naman may sumabay kay Sister Nenet. Yung iba, yahatid ko na lang po. So, ilan ba kayo? 10. So, anyway, siguro more or less 10. So, siya na siguro. Sister Beth, nakapunta ka ba? Yan, nakapunta na. Sige, pag-usapan natin mamaya. So, yan. Gano'n, 11 a.m. din. 10 ba? Baka kayo magbubukas ng SM. Baka naman. 10 na bukas ng SM Baka naman pagkukuha nyo lang kapapasok na nyo ng mga waiter to. Ayun. Sige. So, 10 siguro parang siguro 10. May tawad pa, 10-15, yan. So, ayun. So, joint fellowship next week, sa Mangga po, gagawin, April 6. After po nun, ay meron pong workers and leaders meeting after po ng church service. So, ano pa ba? So, yun lang for this week. So, ano ba nakalimutan? Wala pang idadagdag sa Sakara? Yun na, bakit ko na? Lakas ng boses ko. SYP ka lang, tuloy ba ang SYP? And outdoor fellowship, May 1 and 2. So, sa dati pa yan, Subic, Zambales. So, yung may gusto sumama, pwede ba sumingit daw yung iba? So, may youth, kung gusto sumama ng ibang youth, pwede siguro, no? May pera sila. May magkano ba ang muna doon? 1,200 lang. Yan. 2 days and 1 night. No. So, makipag-ugnayan ngayon kay Brother Cedric. So, ano pa? Ano na ba akong babaan? So, wala na. So, sige. Pray for one another po tayo. Mana po tayo mga partner. Mga instrumentalist. Ano po tayo naka-partner? Sige po. Pamilya.
po, tayo po ay magwakas sa panalangin. Ulitin ko po, doon na po ba diretso yung mga kababaihan at mga kalalakihan sa... Tama ba? Sabi. 11, diretso na doon. O, bago ng 11, doon na. Okay. So, tayo po lahat ay dumako sa closing prayer and benediction. Thank you, Lord. Excited? Excited na po ba tayo? Praise God. Napakaganda ng message ni Lord. Amen. Bless over the Spirit ang laman at ang gawa ng banal na Espiritu. No? So, alam naman natin yun na everyday, meron tayong inaharap na labanan. Araw-araw po yun. No? At alam din natin na maraming bagay tayong nakasanayan sa buhay, mga nakagis na natin. At marami doon, sa mga nakasanayan natin, nagdadala sa atin sa pagkakamali, sa pagkakasala. Kaya na ituturo sa atin ngayon ay dapat malabanan natin ito. Binigyan tayo ng hakbang, paano gagawin ito. So, gutumin natin. Huwag nating hayaan na mamayani ang gawa ng laman sa ating buhay. No? Gutumin natin sa paanong paraan, resist, iwasan, no? At busugin natin ang gawa naman ng banal na Espiritu sa ating buhay. Kung sa gayon, ay makita natin unti-unti na nagkakaroon ng improvement, nagkakaroon ng pagbabago sa ating Christian life. Nakikita natin yun kasi awit natin kanina, binabago tayo ng Panginoon araw-araw. So, mababago tayo ng Panginoon araw-araw kapag tinulungan din natin ating mga sarili na busugin, punuin ang ating buhay ng mga espiritual na bagay sa kapurihan ng Panginoon. Tayo ay magpasalamat, manalangin tayo. Lord, salamat po sa magandang message sa umagang ito. Alam po namin na araw-araw kami ay humaharap sa labanan. Dahil totoo po, mayroong mga bagay kaming nakasanayan sa buhay, nakagisnan. Marami doon naghahatid sa amin sa pagkakamali. Mali sa mga attitudes namin, mga pakikisalamuha po namin, o mga personal na mga kasalanan na nagagawa po namin, na nakasanayan po namin. Yun ay hindi excuse sa bawat isa po sa amin. Yun po yung battle namin. Kaya dapat po araw-araw ay sinusupil namin ang aming mga sarili. Hindi namin hinahayaan o pinahintulutan na mamayani ang anumang uri o gawa ng laman sa buhay po namin. At laging i-desire ng aming mga puso ang mga bagay na spiritual, mga bagay patungkol sa iyo. Pang sa ngayon, sa bawat araw ng aming pamumuhay na ito, unti-unti nakikita ang pagbabago, ang larawan, ang kawangis po aming Panginoon Jesus. Salamat po at darating na muli ang panibagong isang linggong ito sa buhay po namin. Inaasahan po namin ang pagsama mo sa amin, sa bawat isa po sa amin. Gawin mo pong makabuluhan, gawin mo pong pagpapala, Panginoon, ang buhay namin sa buong isang linggong ito. At naniniwala po kami na kami po ay hindi mo iiwanan, hindi mo pababayaan ang sinuman sa amin. Marami kaming haharapin pa, Panginoon, sa buhay nito. At naniniwala po kami, ikaw ay kasama po namin, Panginoon. Alam po namin, susupply mo rin ang aming pong maging pangailangan sa panibagong isang linggong ito. Ilayo mo po ang bawat isa po sa amin sa tiyak na kapahamakan. Gamitin pong blessing ang aming pong mga buhay sa lahat ng mga taong aming pong nakakasalamuha. At habang itinataas po, Panginoon, ng aking mga kapatid ko, ang kalamang kamay ay aking pong ibinibigay at iniiwan ang pagpapala at pagbabasbas sa bawat isa kanila. Pagpalain nawa kayo at ingatan ni Yahweh, naway kahabagan niya at subaybayan, lingapin niya nawa kayo at bigyan ng kapayapaan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, ngayon at magpangilanman. Ang lahat din sabi na Amen, Amen. Salamat ng Diyos. Praise God. Sige po, muli po tayo mawin sa ating Panginoon. Binabago mo ko araw-araw.